madami akong discarding balat-balat. Katulad ng? Tulak ng ano, pagpupush. Yan, siyempre nag-umpisa ako sa mga runner-runner lang. Hanggang sa nag-upgrade ka ng upgrade, nag-evolve ka na nag-evolve. Eh yung pangduduga sa ibang tao na gawa mo na rin? Ayun naman ang hindi ko nagawa. Okay. O, puro lang tayo gawa ng masama. Pero yung panlalamang sa kapwa o panduruga sa ibang tao, gaya ng mga pagnanakaw, ganyan, yes, pang-hold up, hindi ko naranasan yun. Hindi mo napasok yun? Hindi ko napasok. Kasing tao, ano, perwisyo sa magulang. Yun talaga eh. Kasi siyempre, dala ng kapusukan, makulit, masaway. O, mabait naman ako. Magalang pa rin naman ako sa mas nakakatanda sa akin. Pero siyempre, mas kilala nila ako bilang makulit eh. Ang tao kasi, mas nakikita nila yung mga nagagawa mong kamalian kaysa yung sa mga tama. Oo. Doon ka nag-highlights eh, pag mali. Tama, pag mali yung ginawa mo, doon ka sisikat. Doon ka sisikat. We're going to Tansa, Cavite! Naglalakwat siya na naman si Bosyo. Balikan ko kayo. So, we're here. Amaya, Dris, Tansa, Cavite. Malapit lang daw, kaya hindi na ako nag-trike eh. Hanggang doon lang ako sa kanto, inatid ng driver eh. Kasi yun lang yung nakapin. So, okay lang. Walk trip. Balikan ko kayo pag nagkita-kita na kami. Si Veterano J at welcome. Pala si Veterano J o mas kilala bilang J Belamide. J Belamide. Boss, ano ang nasalihan mong gang? Ang nasalihan kong gang ay TBS 13 o mas kilala bilang True Brown Style. Veterano ako ni OG Sacred ng Velasquez Pride Tondo. Taga Tondo ka, sir. Dati. Sabi mo, ikaw si Veterano J. Ang tanong, sino ang nagbasbas sa'yo maging veterano? Siyempre, ang OG kong mahal, si OG Sacred, Yun. Silver. Siya ang nagbigay sa'yo ng Veterano J. Siya ang bilang maging veterano dito sa Tansa. Yan. Pumunta tayo sa kasaysayan. Hanggang noon ay mahilig talaga sa basag ulo. Gulo. Ayon sa mga tao sa paligid. Tama po ba to? Tama. Nakasaksi ka ba ng kaguluhan ng gang na yan? Maraming beses na kasi sumali ako ng TBS. 13 years old ako eh. 2007 yata, 2008. So inabot ko talaga yung gulo, yung gang war era. Okay. Ayan. So dami ako nasaksihan, mga patayan, barilan, pinbox dito, pinbox doon. So, nasaksihan ko. Napasali ka sa gang war na yan? Madalas. Sa palagay mo, sa gang war na yan, ano ba yung pinaglalaban ng dalawang gang na yan? Pinaglalaban ng dalawang gang kasi dati uso ang Bloods at Crips eh. Okay. Kulay lang ang pinaglalabanan namin yan. So, pride. Oo, pride. Pride.
nagkakaduguan tayo dahil sa pride? Dahil sa pride, tsaka dahil sa kulay na hindi naman dapat. Mulat ka sa pangyayari na gang war. Pero sumali ka pa din sa gang na to. Bakit? Siyempre, sabihin na nating dala na rin ng mga tropa. Siyempre, hindi ka naman mapapasali sa isang gang kung walang mag-udyok o maghihikayat sa'yo. Okay. Kahit na mulat ako sa ganung gusto ko rin kasing maranasan. Kaya sumali rin ako ng gang. Ano-ano ba yung mga nakita mo na layunin ng gang noon kung bakit ka napasali rito? Wala kasi yung makitang layunin yun eh. Ang naging basihan ko lang ng pagsali ko kasiyahan. Yan, siyempre, madami tropa mo, marami kang makikilala sa iba't ibang lugar. Siyempre, nandun na yung babae, gulo. Talaga? Yung bisyo, matik yan. Kasama talaga babae talaga. Oo, kasama. Naipasok pa yun. Naipasok pa. Sumali ka ba sa gang para sa protection? Hindi. Kasi dati, talagang makulit naman ako bago ako sumali ng gang eh. So, kaya ko rin pagtanggol yung sarili ko. So alam mo na sa sarili mo na buo na loob mo talaga kahit wala ka pang gang? Oo. Wala namang nakakapuli sa akin noon eh. Ako ang bully noon bago ako sumali ng TBS. Okay. Mas naging bully lang. Kilala ka bilang ano? Sa Maynila, mas kilala ako bilang Brown Eyes o kaya Bomba. J-Bomba tawag sa akin kasi mas tumagal ako sa balik-balik, yan sa Palok, Manila, kaysa sa Tondo eh. So Okay. mas naglagi ako doon. So binansagan nila ako doon J-Bomba o kaya Brown Eyes. Brown. Pala, ang daming bansag. Oo, yun lang, dalawa lang. Anong klaseng tao ka nun? Klaseng tao, perwisyo sa magulang. Yun talaga eh, kasi siyempre, dala ng kapusukan, makulit, masaway. Mabait naman ako. Magalang pa rin naman ako sa mas nakakatanda sa akin. Pero siyempre, mas kilala nila ako bilang makulit eh. Ang tao kasi, mas nakikita nila yung mga nagagawa mong kamalian kaysa yung sa mga tama. Oo. Doon ka nag-highlights eh. Pag mali. Tama, pag mali yung ginawa mo, Doon ka sisikat. Doon ka sisikat. Kaya basher, pasok! Ati! Sa panahon noon, boss, napunta ka rin pa sa discarding balagbag? Madami akong discarding balagbag. Katulad ng? Tulak ng pagpupush. Yan, siyempre nag-umpisa ako sa mga runner-runner lang. Hanggang sa nag-upgrade ka ng upgrade, nag-evolve ka ng nag-evolve. Yung pangduduga sa ibang tao na gawa mo na rin? Ayun naman ang hindi ko nagawa. Okay. Puro lang tayo gawa ng masama. Pero yung panlalamang sa kapwa o panduruga sa ibang tao, gaya ng mga pagnanakaw, ganyan, pangulap, hindi ko naranasan yun. Hindi mo napasok yun? Hindi ko napasok. Sa panahon ngayon, dapat ba talaga kayong katakutan at pangambahan? Sa panahon ngayon, siguro hindi na eh. Kasi iba na yung layunin ng gang. Kapag ang layunin ng gang may isaayos na lahat ng gang member, hindi na para iligaw sila. Turuan mo lang kabulastugan, hindi na gano'n. Kumbaga, tinuturo na namin sa mga homeboys ngayon, sa mga homies, paano kumuha ng pera, paano lumaban ng patas, paano makatulong sa kapwa, tsaka sa community. Doon na umiikot hanggang ngayon? Doon na umiikot hanggang ngayon, diskarte, pagtulong sa kapwa. So, tinanggal nyo na yung mga panahon noon na katulad ng gang war. Wala na ngayon yan dito? Oo, wala na. Pero siyempre, pag may gusto pa rin sumubok, siyempre, bibigyan pa rin namin sila. Siyempre, nandun pa rin naman yung kulit namin, hindi naman mawawala yun. Tinabi lang muna namin. Okay. Mapagbigay pa rin sila. Oo, kung gusto nyo subukan, no? Gusto nyo sumubok. Pinangangambahan ng mga tao sa lipunan yung pag nakikita kayo sa mga iski-iskinita. Dapat ba nila talagang pangambahan kayo doon sa mga bagay na yun, G? Actually, hindi naman eh. Para sa akin, hindi. Kasi hindi naman nangyayari yan sa lahat ng lugar eh, tsaka sa lahat ng oras. Kumbaga, may mga lugar lang talaga na merong makukulit doon. Pero hindi ibig sabihin na porket makulit sila sa lugar eh, gang member na sila o TBS na sila. Okay. Minsan nga yung mga gumagawa pa ng kalokohan eh, tsaka mga masamang gawain, hindi pa gang member yan. So safe nang dumaan sa mga iskinita? Oo naman. Hindi na mapanganib? Hindi na mapanganib. Bakit hindi dati? Kasi dati, lalo na pag binata ka, dada ka sa iskinita, tapos aangas-angas ka. Ano? Malamang may check sa'yo eh, may susubok sa kaangasan mo, talagang hanggang saan yung yabang mo, hanggang saan yung angas mo, gulat ka na, may sasapok na sa'yo bigla eh. Ganun talaga dati? Oo, ganun dati. Ngayon kasi hindi na eh. Kumbaga, ngayon nga, pag, halimbawa,
may matandang dadaan sa iskinita, tutulungan pa ng mga homies yan eh. Talaga. Oo. Ngayon, noon hindi, no? Hold up Hindi, yata. Baka hold upin pa nila yan, no? Di ba? Sa dinami-dami ng mga gang na nagkalat dito sa lipunan, bakit True Brown Style yung napili mo? Kasi ano yan eh. Kumbaga sa lugar ko, dominante talaga ang TBS. Okay. Kumbaga yun ang napakaraming member sa amin, TBS talaga. Yung ibang gang member, meron namang ibang gang doon pero hindi sila ganun ka-solid, hindi sila ganun kadami. Saka yung saya kasi ng TBS noon sa Maynila, talagang masayang masaya eh. So parang, ay shit, ayos doon ah. Gusto kong mapabilang sa mga tropa na yun. Gusto ko sila makasama. Okay. Ganun. Meron ka na rin ba nasaksihan sa miyembro nyo? Sad to say, nakulong o talagang pumanaw na dahil sa kaguluhan sa gang noon? Oo, meron na. Nandun na yung ano, yung habang nagiinom kayo, bigla na lang may babaril sa tropa mo. Talaga? Yun, nasaksihan ko yun. Yung mga mahirap matulog pag mga ganun yung pangyayari. Oo, talaga. Paano yung sistema ng mga homies mo na nakulong? Anong tulong yung naipapaabot mo sa kanila? Tulong na naipapabot ko sa kanila, kundi siyempre, simpatsya, number 1 na yun. Kailangan mo yun pag pupuntahan mo yung homies mo. Tsaka, suporta pinansyal. Okay. Kasi pag ikaw napasok ka ng kulungan, talagang pinaka number 1 kailangan mo doon, pera. Kasi kung wala kang pera doon, kawawa ka sa loob ng kulungan. Mag-aabot ka kahit 1,000. Kasi dati naman, hindi naman kami talagang hirap na hirap sa buhay. Kaya pag napapadalaw kami sa mga tropa namin na nangulungan, nakakapag-abot ka kahit 500, 1,000, malaking bagay na sa kanila yun. Ayun. At least may tulong pa rin. Oo, Hindi nawawala yan, G. hindi nawawala. Kapag pumasok ba talaga ng gang, kailangan ba talagang masaktan? Oo naman, kasi ano yun eh, tradisyon yun eh. Kumbaga, lahat naman dadaan sa tamang proseso eh. Nandiyan na yung 30-second massacre, siyempre sa TBS, yung burn. Kahit naman sa ibang fraternity, may ganun din eh. Kumbaga, lahat ng samahan o kapatiran, meron ganyan. Wala bang palakasan dyan? Yung itinatawag na honorarium. Ano yung makakapasok ka na hindi ka bibigyan? Yung mga ganon. Ay hindi, walang ganun sa amin. Ewan ko kung nangyayari sa ibang hood yun ha, pero sa amin hindi kami papayag na ganun. Ikaw, hindi ka Hindi papayag. ako papayag, may pera ka, pasok ka, tapos TBS ka na agad. Parang babayaran na lang yung pagpasok niya. Hindi. Hindi kami payag na ganun. Kumbaga, daanan mo yung tamang proseso. Kahit hindi man ganun kabigatan, kagaya ng bigayan noon. At ang mahalaga doon, pagdaanan mo. Okay. May miyembro ba kayong minor? Wala. Ang pinakabata kong member dito is 17 years old. Okay. Minor siya kung pero 1 taon na lang pwede na eh. Ah. Diba? Pero noon kasi, ako 13 ako sumali. Kumbaga, kahit minor ka, pwede ka makasali sa gang eh. Okay. Ngayon kasi mas pinipili na namin. Kasi yan yung number one magpapasakit ng ulo mo eh. Yung mga minor. Oo. Kasi yung sobrang pupusok ngayon. Sobrang mga kukulit. 13, 14, 15, 16 yan. Ang kukulit niya mga yan. Sasakit ang ulo namin. Para sa aming mga namumuno. So, mas okay sa inyo pag yung mga 18 up. 18 at mas okay sa amin. Paano pag hindi pumayag ang magulang pero gusto ng sasali? Paano ang sistema nun? Sistema nun, talagang i-briefing muna namin ng maayos. Tatanong namin, paano pag nakita yung burn mo, anong gagawin mo? Iaamin mo ba yan? Tuturo mo ba yung mga kasama mo? Sino yung nag-burn sa'yo? Sino yung nanakit sa'yo? Pag nakita naman namin yung bata na halos hindi makasagot o kaya parang nag-aalangan siya sa sagot niya, hindi na namin siya tatanggapin. Kasi mahirap eh, yun yung pwedeng ikapahamak namin lahat eh. Ako lalo na ako. Tsaka syempre, damay-damay na pati yung mga homeboy. Yung pinasukan mo banggang ay konsentihan, halimbawa, may nakaaway isang homies mo. Ano yan, sugod agad kayo? Hindi. Kasi ang una mong titignan dyan kung sino yung nasa tama. Okay. Kagaya nga nasabi ko kanina, di ba? Na ang tinuturo na natin sa mga homeboys ngayon, sa mga homies ngayon, eh, puro daang matuwid na. Hindi yung napaaway sila, kasi hindi naman gang member yung kaaway, susugurin agad namin. Hindi ganun. Basta mali ang homeboy, baka nabigyan pa siya ng karapat-dapat na parusa. Ano sa pagkakaintindi mo ang definition ng OG? Definition ng OG, nandiyan na siyempre yung original gangsta ka. Kumbaga, yung experience kasi hindi napapantayan eh. Hindi ka pwedeng maging OG nang hindi mo pinagdaanan lahat ng kalakaran sa streets. Kung wala kang street knowledge, malabo kang maging OG. Kung wala kang street credibility, baka mahirapan ka maging OG. Yun yung definition para sa ng OG. Para sa akin. Tsaka kung paano ka mamuno
Hindi ba yung kung sino-sino na lang yan? Kumbaga, ikaw OG ka, hindi ba ganun ang proseso niyan? Ay, hindi pwede yung ganun. Kumbaga, may proseso yan. Council lang magbabas-bas sa'yo yan eh. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maging OG sa isang lugar. Anong dapat na patunay na karapat dapat kang maging OG? Kadalasan, depende yan sa tunog ng pangalan mo. Ayun, isa Ayan, yun. isa yun. Tunog ng pangalan mo, sa mga nagawa mong maganda, kung paano ka magpalakad ng hood. Okay. Ayan. Sa ngayon para sa akin, yun na yung criteria kung paano mo mamili ng isang OG. Alright. Tsaka yung tagal mo sa gang. Yan. Ano ang street gang ngayon? Ang street gang ngayon para sa akin ay samahan ng mga nag-i-enjoy at samahan ng gustong tumulong sa kapwa. Para sa akin yan ang street gang. Sa ngayon. Anong gusto mong sabihin sa lipunan para mag-iba yung pananaw nila sa mga street gang na yan? Gusto ko lang sabihin nila sa lipunan, kilalanin muna nila kami bago nila kami husgahan. Kasi hindi naman lahat ng gang member ay masama. Baga, may mga gang member din na maayos. Baga, gusto ko lang hindi nila lalahatin. Kasi ang pagkakakilala nila, hindi naman natin sila masisisi. Yung gang noon. yung gang noon. So, parang dala nyo pa rin hanggang ngayon. Siyempre, tumatak na sa isip nila yun. So, yun nga yung gusto kong sabihin mo sa kanila na iba na hanggang ngayon. Parang ganun ba? Kumbaga, ang gusto ko lang sabihin sa kanila, yun nga. Kaya sinabi ko, kilalanin muna nila kami. Tapos tignan naman nila yung mga mabuti namin ginagawa. Gaya ng mga pagko-community service namin. Yun. Na hindi naman dating ginagawa ng mga gang members. Yes. Ngayon talagang kahit saan sulok, nakikita ko meron eh. Oo, nagulat nga ako kahit ibang gang, di ba? Sabihin na natin ibang gang. Yan, sila Mayores Jeff. Shoutout sa'yo, Mayores. Di ba? Feeding program yan mga yun kung saan-saan sa Maynila. Totoo naman. Lahat. Sputnik, nagaganon din. Sabi ko, ayos din. Fraternity, ganyan, di ba? Fraternity naman talaga ang unang gumawa niyan eh. Kasi nung fraternity days, kaya sila pumutok dahil sa mga gawain nila magaganda. Okay. So kami namang mga gang member, kaya kami pumutok dahil sa mga gawain naming kalokohan. Yan, talaga nahati yan noon eh. Ngayon, kumbaga, binago na rin ang panahon siguro. Binago na rin namin na maging isaayos na sana yung gang, yung mga gang member, masaayos na. Sana makita ng lipunan yung mga ginagawa nyo. Sana. Kasi ngayon, kagaya niyan, makita lang nila yung picture namin na gangster kami. May bagong uso na naman ngayon. Maano ulam, padala sa West Philippines Sea. Meron ba yun? Pinapatawag ka ni Foreman. Ayun, di ba? Ngayon, mga comments sa picture ko, pinapatawag si Foreman. Di ba? Kumbaga, ang nakatatak talaga sa ulo ng tao, sa isip ng tao, na pag gang member ka, ganun ang gawain mo. Ganun na lang, no? Oo. Pero hindi, di ba? Pero hindi, iba na, malayo na. Malayo na. Pag may gustong pumasok na bagong miyembro nyo, anong unang-una mong sasabihin sa kanya? Ang unang-una kong sinasabi sa gustong pumasok, sigurado ka ba sa gusto mong pasukin? Okay. Yun ang unang-una kong sinasabi. Kasi kung hindi siya sigurado, nandyan na yung papasok ko nga, magiging gang member ka. Tapos at the end of the day, bigla ka na lang magiging inactive kasi hindi mo nagustuhan yung pamamalakad. Okay. O hindi mo nagustuhan yung layunin. Maganda gusto niya sa sarili niya. Hindi yung katulad nung pinilit lang. Yung hinatak lang ng tropa. Oo. Hindi mo tinatanggap pa ganun. Hindi ko tinatanggap kasi hindi nila maisa sa puso yung pagiging TBS kung ganun eh. Oo. Kumbaga, pilitan lang ako sumali. Paano yung kung may kaaway lang siya sa ibang gang kaya siya sasali sa inyo? Nabalitaan yung ganun? May ganun. Noong nakaraan, may ganun pangyayari dito sa akin. Ang ginawa ko, inayos ko agad. Kung kailangan magpasensya. Okay. Sinasali mo pa rin yan, mga ganun? Talagang dadaan sa matindi-tinding tanungan yun. Bakit kaya ka lang ba sumali para magkaroon ka ng race back? Diba? Oo, parang ganun. Hindi pwede yung ganun. Maaaring kitanggal niya yun sa gang namin. Yung pagbe-burn, obligado ba talaga sila magpa-burn? Oo. Kasi, kumbaga, tradisyon nga yun, di ba? Kumbaga, yun yung pagkakakilanlan sa'yo kung anong gang ang meron ka eh. Kasi hindi naman lahat ng gang pare-parehas na binoburn na sa magkabilang daliri, di ba? Iba magkakaiba ng burn. Pero pag sumali ka, bilang miyembro ka na, pwede kang tumanggi sa burn? Hindi. Sa TBS, hindi. Talaga, matik yun. Matik yun. Kasi hindi naman tayo parang tawagama dito na may free will eh. Kumbaga, yun na nga lang. Ibaga ang nga yung bigayan natin, 30 seconds lang. Tapos yung burn pa, aayawan mo. So, obligado yun? Obligado. Yun.
Malaki na ba talaga ang pagkakaiba ng gang ngayon at saka gang noon? Oo, sobrang laki na. Sobrang laki na kasi ang ginagawa ng gang member ngayon, magparami ng pera. Ayun nga, kagaya sabi ko kanina, tumulong sa kapwa. Puro puro pagsasaya na. Hindi na puro riot. Ang nakikita kasi ng lipunan, nagpaparami lang daw kayo para malakas lang daw yung grupo nyo eh. Parami lang daw kayo ng parami. Ay, hindi. Kasi kaya nila nasasabi yun kasi hindi nila alam eh. Hindi nila alam yung layunin namin. Kumbaga kasi hinusgahan na nila kami noon pa. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung tingin nila sa amin. Kahit na maganda na yung pinapakita namin, ganun pa rin ang tingin nila sa amin. Kung ano yung gangster noon, ganun na kami hanggang ngayon. Kumbaga, para sa kanila. Okay. Ito importante. Anong gusto mong sabihin sa mga kabataan na gustong pumasok ng gang? Hindi man sa gang nyo o sa ibang gang man yan. Anong pwede mong i-mensahe sa kanila? Ang mensahe ko lang sa mga gustong pumasok ng gang, alamin nyo muna kung ano yung layunin ng gang na papasukin nyo. Baga, siguraduhin nyo muna kung mga tamang tao ba yung mga sasamahan nyo. Kasi pag nakulong kayo, sobrang hirap niyan. Baga, pag namali kayo ng sinamahan, yan yung magiging pwedeng magdala sa inyo sa kapahamakan. Diba? Nakapasok sila ng mapupusok na gang. Magkaroon sila ng riot kung saan-saan. May mga illegal activities pala yung ibang gang na pinapasukan nila. Yun. Sa pool sila doon. Sa pool sila doon. Automatic yun. Kasi kung ano yung kasama mo, yung ka rin. yun ka rin eh. Magiging ganyan ka rin pagdating ng, kahit sabihin natin ilang buwan lang, ganyan ka na rin. Matututunan mo kung ano yung ginagawa nila. Yeah. Ayan, ayoko namang ipagtanggol yung mga sarili namin. Pero sana, yun nga, gaya na sabi ko kanina, tignan nyo rin yung mga tama namin ginagawa. Hindi lang yung puro masasama o puro mali. Yun lang. Tapos na yung kabanata na yun. Oo, tapos na yun eh. Kumbaga, dati pa yun. Tignan nyo naman yung mga ginagawa ng mga kabataan na ngayon na magaganda. Yun. Huwag yung puro mali nila kasi ganyan yung nangyayari sa, kahit nga sabihin na natin sa loob ng bahay. Mostly ang nakikita ng mga magulang mo yung mga mali. Okay. Pero yung mga ginagawa mong tama, yung paghuhugas ng plato. Although talagang obligasyon mo yun, para gumawa ka ng ganyan. Pero hindi nila napapansin yun. Kung ano yung mali mo, sa 100 ginawa mong tama, o sa 99, di ba? Isang mali lang, mawawala lahat. Lahat yun. Limas yun. Yun yung mensahe. Yun ang mensahe ko. Yun. Boss, panahon na para i-shoutout natin yung mga katropa natin dyan sa labas, sa Maynila o dito sa Cavite. Yan, shoutout nga pala sa mga kapatid ko sa TBS at syempre sa OG ko, OG Sacred, OG Silbert. So syempre shoutout din kay Mayores. Ayan, Mayores Jeff White. Yan, shoutout sa inyo lahat. Tsaka sa mga tropang Sputnik dito sa Gentry. Yun. Yan, shoutout sa inyo. Tsaka abangan nyo nga pala kami sa Gangsta Film Series ng 1017 Hoodlums. Ayan, lalabas ako dyan. Kasama natin sila Crucito Uno. At syempre, visit nyo rin yung page ko, Boss J Veterano. Ayan, lalabas yan dyan mamaya. At syempre, ayan, mga taga-Tanza, may makakapanood man dito mga taga-Tanza. May barbershop ako dito sa Barangay Mulawin. Etivac Barbers. Ayan, pupunta lang kayo dyan. Yeah. Boss, kamusta ka ngayon? Kamusta ako ngayon? Masaya buhay ko ngayon. Talaga. Hindi na ako maano yung ulam eh. Hindi ka na maulam. Hindi yung pag-uwi ko, maano yung ulam. Hindi na ako ganun. Siyempre, may mga businesses na ako. Yun no? Gaya ng dog breeding, yung tea shop, barber shop. Ayan, tsaka mga online, nag-online sell din kasi ako dati. Nagbebenta ako ng mga vintage jackets yan. Pero hindi ka naghahalo ng simento, baka magalit si Foreman. Ay, hindi. Dami nga nagko-comment sa akin na gano'n eh. Mga tawag na kayo ni Po. Gusto mo, ikaw yung isama ko ihalo sa simento eh. Pero ayan, nakikita naman nila, di ba? Sa pagiging gangster ngayon, negosyante. Oo, yan yung natutunan namin sa kalsada na hindi nyo matututunan sa eskwelahan kung paano dumiskarte ng tama, paano makahon sa hirap. Di ba? Baka kayo yung walang ulam. Mismo. Baka kayo yung walang ulam. Baka sinasabi nyo lang sa amin pero kayo yung gumagawa. Ayun, G. Maraming salamat, G, sa pagpapaunlak mo. Thank you so much. At sa lahat ng mga nanonood, supportahan natin ang page ni Veterano J. Yan, Boss J Veterano. Siyempre, yung main business ko ngayon, Etivac Barbers. Yun, no? Sa mga gustong magpatabas dyan. Oo. Yun, no? Kaya, sa lahat ng mga nanonood, ayan, ang patunay.
Veterano J. Peace out. So,